Yes, good more earnings, everyone. Yan. Welcome to the question and answer session with our medical doctor. And we missed you po because last week we were not able to do this. So I am sure marami na po kayong mga nakalinyang mga questions. But before that, of course, gusto ko pong malaman kung ang mga location po ninyo. So if you can type in ang inyong mga location, so para po ma-shout out natin at ma-welcome po kayo. Alam ko po na nanggaling pa sa iba't ibang parts of the world po ang mga nakikinig sa atin ngayon at excited na talagang makita ulit si Dr. Alex. All right? And yan, meron na from Tag Team UK. Ayan, si Miss Ophelia from ay nawala. All right. From Antipolo City, Miss Eliza. And Miss Lilibet from Leyte. And of course, from Davao City, si Miss Vine. Ayan. And also, I'd like to welcome Mr. Aris from Tagaytay. Ayun. So, sige, just keep on typing your location po. Meron pa from Cebu City. And of course, para po doon sa mga bago pa lang na nakikinig ngayon, we would like to introduce first our medical doctor. All right? So, sige po. I would like to introduce to you our medical doctor for tonight. He is a family physician and an integrative medicine doctor for more than 25 years. Actually, into integrative medicine po siya for 25 years already. And he is a member of a Philippine Academy of the Family Physicians Incorporated. So, siya rin po ay nakilala sa TV, sa mga news po, napapanood po siya before na ini-interview during the chikungunya virus outbreak sa Quezon Province. And of course, na-awardan din po siya sa provincial government of Quezon. At ang maganda po niyan, he is also a believer of our product, no? Because he's also using the device in his clinic. So kung makikita po natin dyan, that he is also a surgeon. Ayan. And also, not just our product, he is also a believer of our business because he keeps on endorsing our product kasi nakita po niya na habang ginagamit niya po sa clinic at talagang nagkakaroon po ng mga improvement at natutulungan po talaga yung kanyang mga pasyente. So he was also able to dispense units of Itera Care. Kaya po because of that, he was also able to be awarded as a future star manager. So I would like to welcome our dear medical doctor, Dr. Alex Ibay. Yes, good evening, Ayan, Mike. Doc. Good evening. Wow, Doc, ang bilis niyo po ngayon Yes. naka-unmute. Yes, hello. Yes, hello, good evening po. Good Go evening. ahead So, po. okay na ang audio? Yes po, okay na po. Sige. Good evening. So, na-miss natin na ang isa't isa last week, Kasi di tayo wala tayong presentation with merong na Q&A. So, well, anyway, so sa mga bago pong nag-attend po ng Zoom meeting, nag-join ng Zoom meeting, so I am a family physician. Likewise, ako po isang integrative medicine practitioner. Well, dito po sa ating Itera Care device, so it is not, disclaimer lang po, it is not a medical device. So anybody can use it po, na without proper training po, hindi nyo kinakailangang, let's say, di ba, pag may mga medical devices, pag-aaralan nyo muna and then dapat tawag dito, hindi nyo basta gagamitin unless it is prescribed ay a medical doctor. Ganun po ang mga medical devices. So ang Itera Care po natin, so ay pwedeng gamitin ng kahit sino. Napakasimple pong gamitin. Well, tatanungin niyo po, bakit po ako ay gumagamit ng Itera Care? So as a doctor, syempre, nagtataka kayo, bakit po hindi lahat ng doktor ay bumibilib o hindi gumagamit ng Itera Care? Okay, ganito po yon. So, nung ma-introduce po sa akin ng Itera Care, so medyo skeptical din ako nung una.
Pero nung ginamit ko na po, ako hindi po sa akin ko mismo, pero sa mga pasyente ko po ginamit po ito. And then napatunayan ko po na ang Iteracare is very effective, lalong-lalo na po sa may mga inflammation and pains. Number one, sa mga chronic skin diseases. Ano po? And lately, yun po mga meron thyroid nodules, may mga bukol po. Nawawala po, nawawala pag gumagamit sila Iteracare. And then lately po ay yung aking mga stroke patients na mabilis nakaka-recover pag gumagamit sila ng Iteracare. Ano po, at meron pa rin pong pailan-ilan na medyo maganda po ang result pagdating po sa mga ating chronic kidney diseases. So yun po yung mga ilan sa mga akin pong sabi ko nga po ay pag nagtatanong po kayo sa akin, actually binibase ko po ito sa actual experience ko po sa mga pasyente ko sa clinic. So although syempre hindi naman po lahat ng cases ay na-encounter ko. So yung iba po nakikita ko sa ating mga testimonials, at saka yung binabasa ko po, nagre-research din po ako kung ano po ang maitutulong ng ating Iteracare pagdating po sa mga iba't ibang klaseng diseases. So go ahead, Mai, let's go ahead with our question and answer na. Sige. All right. So sige po, Doc, but before we go ahead, we are already 185 here in our Zoom session. And gusto po natin ma-serve everyone, we have only until 10 p.m. to do this session. And para po natin magawa yan, of course, ima-manage po natin yung time. So unahin po natin magbasa ng mga chat para po mas mabilis yung mga questions po na nasa chat. And then kung meron naman pong mga personal, yung kayo po talaga yung merong problema and you want to be really diagnosed, or at least para po makita kayo ni Dr. Alex, okay, in person. So mag-video on po tayo and then you can ask the question po. So, all right, 2 medical questions at most. And kailangan po direct question po, please, para hindi po tayo magbabad. All right. So, sige na po, Doc. I will start now. Okay, go ahead. Question from Miss Margie. Almost 12 years na po daw siyang nag-i-inject ng insulin. Possible pa po ba na ma-cure ang sakit niya? Okay. So with regards to diabetic cases, siyempre ako kasi medyo may ilan akong cases na matagal na nag-i-insulin. They are being handled by ang tawag natin diyan, mga diabetologists or mga sa internal medicine, yung tawag natin endocrinologists, sila yung mga specialista diyan. Pero may nakikita kasi ako ng mga pasyente kahit na ilan ang kanilang oral ginagamit na sa diabetes, may insulin pa. Pero bakit hindi nakokontrol ang kanilang blood sugar? Bakit? Sabi nga, kung kami mga doktor, lagi namin sinasabi, kasi ang diabetes ay hindi nagagamot. No cure. Okay? Una. Pangalawa is progressive. Ang ibig sabihin, lumalala ng lumalala. So yun ang naituro sa amin at yun ang base sa aming mga na pag-aaral. Di ganun nga daw ang gano'n. Pero lately, pinatsaga ko talaga silang sabihan, talagang kinatsaga ko na, let's say, halimbawa, kasi number 1 daw, ang cause daw talaga ng kahit karamihan sa sakit natin is sa ating food intake. Sa food intake, sa kinakain daw po natin. So, yun ang number 1 na kailangan. Number 1, kasi pag hindi mo, kasi may mga pasyente, nangyayari, pag pumunta sa doktor, ganito, hindi na control ang sugar. Pagpunta dito, dadagdagan ng gamot. So, dumating sila punto na insulina. Kasi pag ikaw ay more than 250 milligrams na ang iyong fasting blood sugar, candidate ka na para ikaw ay mag-insulin. So yun ngayon ang pinagbabasehan. So ikaw, yung case mo, pero ang tanong mo kasi, bakit hindi nakokontrol ng diabetes mo despite na ikaw ay merong insulina? So i-better check din. Better check mo baka sa diet. Diet. Baka kasi marami tayong pagminsan
hindi natin akalain, ito pala ay nakakataas ng blood sugar. Kasi all the while, we thought na matatamis lang ang nakakataas ng blood sugar, pero marami po pala. So, better discuss ito, mag-research ka kung alin yung dapat mong i-avoid pa. And then, anong may tutulong ng Iteracare? Kasi nag-i-insulin ka na. Actually, pag adult type na, adult onset na sinasabi, type 2 diabetes, it's more of insulin resistance. Insulin resistance. So, bakit? Tingnan mo, di ba, ikaw ay turok ng insulin. Yung insulin nga, hindi na, kaya may resistant ka, yung insulin, hindi na tinatanggap ng katawan mo. Hindi na tinatanggap ng katawan. Kaya yun yung reason bakit hindi na nakokontrol. So, pagdating sa Iteracare, so basic protocol is napaka-importante dyan. And then, di ba, sabi nga natin is ngayon, ang insulin is, actually, ang diabetes ngayon is, ang dami na niyang sites na pwede. Yung recently nga na pinagtututukan natin, is yung, di ba, pancreas. Pancreas kasi yung nag-secrete ng insulin. Pero meron pa rin iba. Yung tinatarget ngayon na, yung DBP4 na sinasabi namin, yung intestines, kasi yung tinatawag na incretin, incretin yung nagbaano para magbaba ang blood sugar na dinisekret sa intestines yun. So doon nagko-concentrate. So yung isa ko kasi lately nakapag-attend ako ng aming roundtable discussion about diabetes. So i-blow mo ang iyong pancreas at i-blow mo yung iyong intestines. Yung whole abdomen mo, makakatulong yan. Plus, sabi ko na nga, so yung food intake mo, please reviewin mo. Baka meron kang mga pagkain na hindi nga akala mo ay hindi nakakataas ng sugar kaya hindi matamis, pero medyo mahirap, medyo nating i-discuss dito. Pero yun, pwedeng yun ang dahilan kung bakit kahit nag-i-insulin ka, hindi pa rin nakokontrol ang blood sugar mo. Ayan. So, I'm sure nasagot po ng maayos yung tanong po ninyo, no? So, maraming salamat, Doc, for that very detailed answer. And ito naman po, Doc, another question from Mr. Marlon. Ilang minutes po ba dapat i-blow ang mata? Siya daw po ay may pterygium. Pterygium, okay. Pterygium. So, yung pterygium yun, yun yung tawag yun para nagkakaroon ng puti sa mata. Elephant. Pterygium, okay. Oh, Okay, sabi niyo dati, tawag natin elephant. sa amin ng pugita. Kasi parang yung Pugita. galamay ng pugita, di ba, parang yung tentacles, parang gumagapang, kaya pugita ang tawag. So, medyo siyempre tatsagain nyo. Actually, ang pterygium is a minor surgical procedure lang yan. Tinatanggal lang yan, parang ini-scrape lang yung pinakangkwan. So, pero personally, wala akong experience ng treating pterygium with Iteracare. Pero meron tayong mga testimonials na regarding na wala ang kanilang pterygium because of using Iteracare. Gano'ng katagal? Kasi medyo sa mata, try nyo muna ng 5 kung matotolerate nyo. Low heat lang. And then isa pa po, gamitan nyo po ng charged water bago nyo i-blow. Ipatakan nyo ng patakan or kahit na sabihin natin hindi nyo i-blow, gamitin yung parang pinakang regular moisturizer po ninyo ng mata, yung charged water. And then pag mag-charge na, mag-blow na kayo, patakan nyo muna po ng ilang hanggang medyo ma-moisten yung inyong eyeball, yung mata, and then i-blow nyo po ng 5 hanggang 10 minutes po. Yung kaya lang medyo malayo, yung matotolerate. Okay? So, dawin nyo lang po yun ng 2 times a day. Tsagain nyo po. Ito naman po from Miss Marlene Aguilos. Pwede daw po ba mag-Itera yung patient na may tubig sa baga? Pwede po. Paano daw po ang process? Okay, so depende kasi ang pwede ang may tubig sa baga. Pwede ang isang condition ay yung congestive heart failure. Tubig sa baga din po ang tawag po doon kasi yung puso niya na nahihirapan ng bumomba, yung nabalik na po sa yung blood, nagiging tubig po sa baga. Kaya yun ay congestion, pulmonary congestion. So yun. Kung ganun po ang case, so pwede niya pong i-blow yung chest niya. Yung anterior chest, yung parehong pong baga kung congestion. Ngayon, yung isa pong cause din ng nagkakatubig sa baga, ganun din po ang tubig doon, yung pleural effusion. Ang ibig sabihin naman po ng pleural effusion, talagang practically tubig, fluid po sa baga. Pwedeng sa left side
or pwedeng sa right side po nagkakaroon ng fluid. So yun po actually depende kung masyadong marami na, more than 1 liter na yun po ay ina-aspirate. Kinukuna na po yung parang or dinibigyan po ng thoracostomy tube, nilalagyan po ng tubo, binubutasan dito, pinalalabas po yung tubo kung sobrang madami na. Okay, pero kung medyo minimal pa lang, hindi pa po masyadong madami, kaya pa po yan ng ITER care. Pero please, dapat po ay with po ng inyong doktor kasi meron pong mga gamot na ibibigay sa inyo. Depende po kung ano ang cause nung inyong pagkakaroon ng tubig. So kung pleural effusion, pwede pong merong infection. Ang number 1 po nagkakos ng pleural effusion ay yun pong tuberculosis. So dapat po titreat yung tuberculosis ninyo, hindi mawawala po yung pleural effusion kung hindi po ititreat yung dahilan. So dapat ang ITERA care po tutulong lang para mawala po yung kanyang tubig po sa baga. Tutulong lang po ang ITERA care. Dok, pareha po ba yan ng yung pag nagkaroon po ng tubig sa puso? Iba pa rin yun. Iba pa rin Iba pa yun. yun. Iba pa yun, ha? Okay. Pag may tubig naman po sa puso, paano naman po? Okay, siyempre, yan, medyo maselan. Maselan pag may tubig sa puso. So, pwede namang itry gamitin ng ITERA. Pero, siyempre, laging ng doktor niya kung anong gagawin sa kanya. Alright. Sige po. Another question from Miss Almira naman. Currently daw po nagkikimo siya. Safe daw po bang isabay ang ITERA care? Yes, pwede po. Pwede po. Ano po, cancer po ng? Wala bang binanggit? Wala pong binanggit. Kasi kung saan although basic protocol, siyempre, importante, then blow ng spine. And then kung nasaan yung cancer niya, unless na may metastasis na, so focus po dun sa primary site na kung saan nagsimula yung cancer niya. Dun po. Di daw po kaya dumami ang cancer cells caused by frequency or vibration. Ay, hindi Baka po. lang, Hindi po. baka lang Hindi late daw po siya pumasok. Na-discuss okay. na. Sige. Okay. Hindi So, po, hindi hindi po po, dadami ang cancer Hindi cells dadami, because of the vibration. Yes, hindi po. Okay. So, assured po kayo doon. Okay. Wala naman daw po bang side effect ang pagbo-blower? Wala po, kasi yun na nga po, meron po mga test na ginawa diyan na wala pong radiation. So, ang tawag po natin non-ionizing radiation. So, hindi po yun, wala pong side effect pag sinabi po natin non-ionizing radiation. Yun po ang tawag. Okay. Alright. Naku, dami nito. Nasagot na yung tubig sa baga. May leukemia po. Nag-abono na daw po ng dugo. Tapos candidate na po sa dialysis. Ayaw na po magpa-dialysis kasi nagmanas na po ang buong katawan. Ang tanong niya po, after basic protocol, saan i-focus ang pag-blower? Kasi marami na po ang sakit niya. Okay, so kasi ganito, although yung basic protocol is nakimportante po yun. So, kung magagawa nyo, kung mamamaximize nyo po na 3 minutes per step, so total of 30 minutes. And then, i-focus nyo lang po sa inyong spine at saka sa mga long bones. Yung long bones po ay yung mga braso natin, binti, yung hita. Yun po ang long bones. Plus yun pong, kasi nandun po ang ating mga bone marrow na doon po. So parang ini-stimulate po natin yung stem cells natin. At least yun po ang lalaban o yun po ang magiging magre-replace po para doon sa mga, kung siya may leukemia, siya po yung magre-replace po doon sa mga cells po na yung unwanted cells, yun na nga po yung leukemia, yun na nga po mga unwanted cells po. Yan, sige. Yes. Question from Miss Kate. Is it okay po ba to use the blower sa face if the person has amalgam dental filling? Amalgam. So pwede naman po, i-avoid nyo lang itong part ng teeth na kasi nandoon yung kwan. So pwede po then spray po ng charged water muna and then blow nyo po. Hindi po maapektuhan. I-avoid nyo lang po itong yung niya, itong may mga ng ngipin kasi nandoon po yung amalgam fillings. Question from Miss Elisa Presto.
May malaking bukol daw po sa right side ng puson. Takot magpa-opera. Right side ng puson. Babae, Opo. lalaki. Adult single girl po. Okay, so kasi pwede, dapat ganito. Magpa-check ka pa sa isang gynecologist, ano? Kasi baka yun ay either ovarian cysts or myoma. Okay, so dapat ma-check up ka muna. Pero pwede mo habang, although hindi ko i-encourage sa iyo na basta mag-blower ka lang, ipa-check up ka, pero habang naghihintay ka or if ever parang medyo ano ka pang hindi makapagpa-check up, i-blow mo yung may bukol. Aside from the basic protocol, i-blow mo lang. Concentrate on 15 minutes, 2 times a day. Doon sa may bukol. Pero dapat talaga pa-check up. Pa-check up. Iba na yung nakikita. Baka ipa-ultrasound ka para malaman kung anong exact, kung ano yung bukol na yon, yung para malaman mo kung ano dapat ang yung definitive na gagawin sa iyo. Kung anong kung dapat ba yang kaya ba ng gamot yan o dapat bang operahan na. So tama, no? Kailangan talaga po magpa-check up. At ang BP daw po ay 80/50. Alam mo, wala kasing gamot pang pataas ng blood pressure. It's either na ikaw ay, usually pag ma-dehydrated ka, yun, dilagyan ka ng IV fluids. Well, then, titignan din, dapat magpa-check up ka para malaman kung ano ba ang iyong dahilan kung bakit ka nagiging hypotensive. Baka naman may iniinom ka na anti-hypertensive drug na sumusobra na. Pag minsan kasi ganon, may iniinom silang anti-hypertensive drug, pero sabi kasi ng doktor, basta maintenance, so tuloy lang ng inom ng gamot, hindi na pala nila alam, naglo-low blood na Sobra sila. na. Ganun yun, Okay. maraming nagkakaganon. Ano? Pag kinakapos daw po ng hininga, may sipon at ubo. Okay, so blow dito sa ano? Yung Nasal. ilong, sa mouth, tsaka throat. Sige po. Yeah. Then, drink plenty of charged water. Yes. Another one, masakit lagi ang right side ng lower back. Sabi po ng doctor, merong sign ng osteoporosis. 59 years old po. 59. Yes, pwede na po. Ano, as young as, meron po ang pasyente as young as 45 years old, nung siya ay in x-ray, may nakita po na osteoporosis sa hip joint niya. Ano, 45 years old. So sabi ko, napakabata mo pa. So ang ginawa ko po doon, siyempre pag osteoporosis na, ibig sabihin po noon, yung cartilage ng joint ninyo ay nauubos na. Ano, nauubos na. So binibigyan sila ng mga medications para pampatubo ulit ng collagen. Pero ang ginawa ko po dito sa pasyente ito, basta binag-blow po doon sa hip, binoblow ko doon sa yung hip, ano mismo, hip joint. So kung kayo po ay kung alin yung affected joint niyo, i-focus niyo po doon ang blowing. 15 minutes to 30 minutes, 2 times a day. Yeah. Napakarami na pong mga testimonies about natulungan po ng iTeracare sa osteoporosis. Yes. Yes. Okay. Pwede daw po ba itong gamitin sa may pacemaker? Avoid nyo lang po yung doon sa nilalagyan ng pacemaker. Kasi yung pacemaker usually, hindi naman mismong nasa puso yan eh. Naka-implant yan either sa left or sa right side. I-avoid nyo lang po yun. Okay. Paano daw po ang therapy sa isang pasyente na nagda-dialysis na? Nagda-dialysis na. So, bali, i-check nyo ba ilang ml na ba ng tubig ang allowed sa gano'ng karami ang ina-allow sa kanya na inumin niyang tubig. So dapat kasi usually kasi ang karamihan sa mga kaya na dumarating na yan doon sa nagda-dialysis kasi sila dahil karamihan sa kanila wala nang urine output. So talagang limited na ang kanilang intake. Pero sa isang banda may pag-aaral din na dapat daw pala hindi ganon. Hindi mayapat wala nang intake, wala nang output, ililimit mo ang kanyang pan. So dapat at least ano mo pa rin ang tawag dito. Itatry mo na painumin ng tubig. So yung charged water, so bigyan mo ng 500 ml, try mo muna 500 ml. Tapos iobserbahan
kung later ay magkakaroon na siya ng urine output, kasi ganun nga yung nangyari do sa aking kamag-anak na siya ay ilang years na walang urine output, pero nung magsimula siyang gumamit ng Iteracare, at least 100 ml na ang kanyang urine output daily. So anong ginapagawa doon? So aside from basic protocol, yung pong lower back, lower back po. Yan, itong parte na dyan ng kidneys natin. So i-blow nyo po yan. Pwedeng 15 minutes each side, 2 times a day. Okay. Ayan, Sir Andy, hindi po kami makakapagpadala ng picture or sketch kung para po doon sa pag-therapy, no? But of course, I hope you are still watching. Doon lang po sa may lower back, 15-15 both sides. All right, ang pag-blow. Yan. Saan daw po kailangan i-focus doon sa may essential thrombocythemia? Ang platelet po is 1,137 na. Platelet, 1137. Apo. okay. So yun pa rin, mag-concentrate sa spine kasi nandun ang ating mga bone marrow, at saka yung long bones, yung braso, yung binti, kita. Doon sila mag-concentrate ng pag-blow. Another question, nagdadialysis na, tapos may bukol pa daw po sa breast. Paano daw po ang pag-therapy? Okay, yung sa kidney, yung kaninang nabanggit ko, yung itong lower back na dito, yan. Tapos, kung aling side ng breast, kung left or right side, doon i-focus po ang pag-blow. So, hindi naman ba nagkakaroon ng yung, anong tawag dito, yung wet lesion na yung breast cancer niya, o bukol pa lang. Kasi kung nagkakaroon na ng wet lesion, yung nagsusugat na, dapat i-spray na rin niya ng charged water. Pero kung bukol pa lang, enough na po yung pag-blow pa lang. 15 minutes dun po sa affected breasts. 2 times a day. Yes, meron po kaming case dito sa Davao City, Kiblawan actually, no? Advanced cancer na po, as in pumutok na po yung sa breast, yung bukol pumutok na, so talagang nakalabas na po siya. At yun nga po, no, ini-sprayhan po ng charged water, tas binoblower. So after 3 days of use, nakitaan po siya na talagang yung mga puti-puti natanggal. Okay, at saka umaayos na po yung itsura. So makakakita po kayo ng improvement as you spray the charged water and you blow with Iteracare. Ayan. Naku, Doc, napakadami po nating mga na attendees dito na galing pa ng Canada, ng Russia, Oh, wow. ng London. Wow! Yes, so wow. Ayan. At Yeah. from all over Almost the 200 na Philippines. ang participants natin. Yes po, dumadami pa, still counting. Ayun, Yes. so, wow, ang daming nagte-text kung taga saan sila, no? May taga Leyte, Pasig, Calamba, Batangas, ayan, Tagaytay. Well, Pwede daw, sa mga taga Davao, nandun ako sa Davao next week. yes, excited Yes, kami, kaya Doc. ma-meet namin kayo, ha? Sige. Kikidnapin namin kayo, Doc. Para mapagkape ng durian coffee dito sa Davao, para matikman nyo po. Ayan, so back to the questions, Doc. Si Miss Sofia, pwede daw po bang matulungan ang may problema na bad breath? Oh, yes. Kasi ganito, kasi ang ating lang natin is ang bad breath nanggagaling lang sa bibig, 'di ba? So either may sirang ngipin o 'di ba, yung isa pa yung daw, kaya nga 'di ba ina-advise din na yung daw ating dila nililinis din natin. 'Di ba meron yang ginagamit na hindi toothbrush pang cleaner, ganyan. Cleaner, yes po. Pero alam niyo ba na isang pinanggagalingan din ng is pwedeng yung sa ilong. Baka meron silang mga tawag dito, yung polyps o yung mga parang tumutubo na yung sinusitis, yung gano'n. And then ang isa pang cause din yan is yung galing sa sikmura, yung H. pylori na sinasabi. Yun yung bacteria na nanggagaling doon. So ang importante doon,
inom ng charged water, charged water, and then magmumug din ha, gamitin yung pangmumug. Yun na lagi yung gamitin pangmumug. Pag early and paggising, yun pa lang ang pangmumug na charged water. And then, i-blow nyo ang inyong bibig at i-blow nyo rin yung sikmura ninyo. Parang i-blow nyo ito. Yan. Yan ha, kasi nga yung H. pylori, nasa sikmura yun, bacteria yun. Yun na nagkukos ng ulcer din. Pero it was found out na yun din ang isang pwedeng mag-cause ng bad breath. Wow. Yung H. pylori, bacteria yun. Ang dami palang pinanggagalingan ng bad breath, no? Not just in Yes. the mouth. All right. May iTeracare testimony na po ba tayo on brain tumor? Brain tumor, parang meron akong nakita na, meron akong nakita. Hindi ko lang eksaktong pero may nakita na ako. Nakita na ako. Yeah, Sir Jonard, kung member po kayo ng Frequency One Testimonial Group, you can just type in brain tumor, tapos may lalabas po doon na testimony. Ayun. Ask ko lang po kung may stent sa pancreas, saan po pwedeng i-blower? Sa pancreas, may stent sa pancreas. Opo. So ibig sabihin nagkaroon ng bara doon sa kanyang pancreatic ducts, So kung may stent doon, edi pwede mong i-blow, i-avoid mo lang yung epigastric area, yung parte ng sikmura kasi ang pancreas nandito po sa part na ito. So yung sikmura natin, doon i-avoid nyo lang po yun. Pero all the rest po ng inyong abdominal wall, abdominal area, pwede pong i-blow. From Miss Dana, paano daw po ang pag-blow sa na-stroke? Left side po ang affected. Okay. 50 years old po. Okay, so ganito doon na na natin dati yan. Ang ibig sabihin kung affected, yun yung extremity niya na paralyze. Okay? Chris. Yes, so bali yun. So ibig sabihin nun, kung left side ang na-paralyze sa kanya, yung right side ng brain niya ang naapektuhan. Okay? So yun yung pinapakita ko last time na yung book about yung brain injured patients, yan. So yun na nga, sabi na, kung na-stroke, kahit anong gawin mo dito, na therapy dito, unless you do something dun sa damaged brain, hindi masyadong magiging effective ang therapy. So yun yung protocol na ginagawa nila. So i-manage or i-treat nyo yung damaged brain, and then to follow siyempre itong affected. So yung sabi mo nga, kung left side ng affected, yung right side of the brain ang i-blow mo. Mga 5 to 10 minutes yung right side of the brain. Then 15 minutes to 30 minutes yung affected na extremity. Saan daw po ang pag-blow sa isang bata na nagsi-seizure? Tumataas po ang WBC pag may seizure attack. Wow, ano kaya? Bakit tumataas ang WBC pag may seizure attack? Well, okay. So kung seizure attack, i-try nyo pag is yung kasi basta neurological condition, top forehead, top of the head at saka back of the head. Inyan nyo po. 5 minutes yung Bali total of 15 minutes. Pero mag-start muna kayo kasi kung bata, 2 minutes muna po. 2 to 3 minutes, 2 minutes, 2 to 3 minutes po. Ito medyo kakaiba yung question. Sana maintindihan nyo to, Doc. For a lady of 80 plus years old with the DX of elephant something. Elephantiasis? Siguro po. DX of elephant something. Elephant? Will the elephant something po. Something. Hindi niya alam kung ano yung karugtong ng elephant. Ayun daw po. Kasi kung yung elephantiasis na sinasabi, yun yung parasite, yung filariasis. Taga saan ba siya? Usually meron mga areas na meron yung endemic ang filariasis, maraming cases. So nababarahan kasi ang lymphatic system noon. Kaya kung we are talking of the same case, yung elephantiasis or filariasis, namamaga kasi yung binti nila. Kung nakita niyo kung ano yung itsura ng binti ng elepante, parang nagiging gano'n din ang itsura ng binti ng pasyente.
So nabablock na kasi yung lymphatic system nila. So although wala akong nakita kasi very rare na condition 'yan, ano. So although yan ay ginagamot, may gamot na binibigay pero usually nga hindi basta-basta na. So pwede yung affected extremity i-blower niyo po ng hanggang 30 minutes. Tsagain niyo po. Tsagain niyo po. Pero siyempre kinakailangan ano siya na under ano din po ng doktor, dapat po na-check up siya ng doktor. Pero pwede niyo pong gamitin kung yan yung elephantiasis. Kung alin yung affected extremity, doon niyo po i-blow ng kahit 30 minutes siguro para mag-ano po ulit yung lymph. Yung lymph po kasi 'di ba, merong artery, may vein at saka may lymph. Yung lymph, yun po yung dinadaluyan ng lymph natin, yung fluids po na pumabalik po sa heart ulit yun, para uli-uli lang po. Si Miss Diana S po yung nagtanong nun. If you are still here, Miss Diana S, you can clarify your question po, no? Para masagot po ng maayos. But if that's the case po, yung elephantiasis, Doc? Yes. Opo, those were the ones na mga testimonies po. Early testimonies po yan. Nasa 2021, nag-start pa lang po yung iTera Care, meron po talagang nagpapadala ng picture na ganun po yung itsura, katulad po nung dinidescribe nyo, Doc. So, sinukuan na po ng almost ng asawa niya, ng doctor and all. Pero pinagtiyagaan pa rin. Tapos yun nga po, nakatulong po talaga ang iTera Care. Yung details, nakalimutan ko na po, pero yan po yung mga Yes, unang mga parang nakita testimonies nga ako, before. nakita ako. Opo, mga kauna-unahan po yan. Ayan, sige. So ito naman po from Winnipeg, Manitoba, Canada. Ang question from Miss Mirna. Yung kasi niya daw po, ang right kidney was already removed due to cancer. Her husband have left kidney aneurysm. They want to know how to use it, where to want, and how many minutes often to use. So unang-una, Doc, na-remove na po ang kidney due to cancer. Yes. So may isang kidney pa siya. Opo. So ang problema, may aneurysm naman. Yes? Ang husband niya po, magkaibang case po. Yung isa Okay, kanina, sorry. opo. Okay, Yung wife kala ko, po, na-remove na yung kidney due to cancer. Yung husband naman, may left kidney aneurysm. Okay. So yung una muna, yung na-remove na ang kidney, well anyway, meron pa siyang isang kidney. Okay? So hindi lang natin alam kung later on magkaroon. So ang pwede niyong gawin doon is for prevention na. So yung basic protocol, drink mag-charge water, tapos spine, tapos ano niyo po yung spine, medyo tagal-tagalan niyo, and then yung remaining side ng na kidney, yung not affected na yung remaining kidney niya, i-blow niyo po ng 15 minutes 2 times a day para for prevention, para hindi na po magkaroon. And then naman pong isa na may aneurysm. So siyempre ang aneurysm medyo ano po yan, ibig sabihin yan, anytime pwede pong sumabog yung kanyang, let's say, di ba, may mga brain aneurysm, meron mga aortic aneurysm. So ibig sabihin po, parang naglobo na yung artery niya. So anytime pag medyo nagkaroon ng, sabi nga natin, parang yung pressure tumaas, biglang pwedeng pumutok. Pero so i-try niyo po. So advise naman kasi kayo ng doktor, kung siguro most likely in-advise na rin for surgery, yung usually yan ganyan na walang gamot doon. So kung magagawa ng iTera is pwedeng i-prevent niya na hindi na mag-ano yung pan. Kasi may mga testimonies tayo regarding aneurysm na tawag dito, nakokontrol ang paglaki ng aneurysm because of iTera. So i-focus niyo po doon sa affected na kidney for 15 minutes, 2 times a day. Ang aneurysm po ba, Doc? May blockage po yun? Wala, hindi. Lumulubol, yung wall, yung arterial wall, parang numinipis. So nalobo siya, lumulobo. Yun ang aneurysm na sinasabi. So kahit sa part ng katawan natin, basta may artery, pwede magkaroon niyang aneurysm. Alright. Okay, that's clear. Okay, from Miss Alma De Leon po.
tumubo po ang malignant tumor sa vaginal stump after 3 Mhm. years na nagpa-hysterectomy. Mhm. Nag-spotting, nag-bleed daw po. What should the protocol should be used? Okay. So una, edi after the basic protocol. So pwede mong parang mayroon ako nakita na ganyan na. Parang natanong na sa akin dati yan as Dr. Iba sa GC ano. So ganito. So yung vaginal stump, gamitin yung vaginal douche, yung charged water. Okay? So wash na 'yon, ang gagawin yung vaginal douche 2 or ilang times a day. And then yung itera, i-focus niyo po dun sa mismong vaginal area, nakakaang. Tapos yung blower, nakatapat doon. Yung tama lang ng init. So i-try nyo, halimbawa, yung matotolerate ninyo, wag naman mainit at baka kung anong mangyari. Kasi, di ba, sa ultrasound, meron yung tinatawag na yung probe mismong pinapasok doon sa vaginal canal. Siyempre, hindi naman natin pwedeng anyway, magpe-penetrate naman yung terahertz doon sa vagina niya. So, doon lang itatapat lang. Nakakaang and then naka-focus pa. Nakakaang, Doc, means nakabukas. Nakabuka. 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 Nakakaang Okay, siya. Tapos nakabuka. doon naka-focus yung itera doon sa vaginal area niya mismo. Low heat na lang para hindi Oo, po low kayo heat lang. Yung masyadong mainit. matotolerate lang. Opo, ayun, sige. Eto po, from Miss Katrina. Watching live daw po from Batangas. Ayan. Paano daw po gamitin sa may high blood? So may high blood. Well, anyway, sabi nga natin, ang high blood is maraming, although ang tawag natin essential, most of the time wala yung cause kung ano man. Pero tulad ng nababanggit natin, ang nagiging dahilan daw niyan is ang ating pa rin you are what you eat. Yan, di ba? Yan yung laging sinasabi natin. So, una ay yung munang food intake. O baka naman meron kang kinakain, baka yung lifestyle mo. Kasi importante yun. Importante yun. Hindi natin pwedeng lang yan sa tawag dito, sa itera. Pero paano may focus? Sa hybrid kasi meron tayo dyan yung protocol na sinusunod. So aside yung basic, yung spine, 'di ba? Inaano natin 'yan ng pababa. 'Di ba doon sa mga guides natin? Yan ang sa hypertension, inaano 'yan. Pero syempre, ang importante diyan yung lifestyle. Hindi basta natin pwede. Ako personally nung although once in a while meron akong mga anti-hypertensive medication, pero nung nagamit ako ng Itera BioLife, lately na-obserban ko, bihirang-bihira na mag-shoot up ang aking kwan. Kasi kahit ako umiinom dati ng anti-hypertensive, minsan nagwa 145 pa rin ako, minsan may dating na 150. Pero lately, nung ako'y lagi pag ako'y lagi nag-Itera BioLife, minsan nagwa 120, mataas na 135. So ganun. So i-try nyo din. So kung meron kang Itera Bio, laking maitutulong yan sa hypertension. Pero gawin nyo lang yung basic protocol sa hypertension. Di ba meron tayo niyan sa guide, yung sabay sa Yes hypertension. po, nasa guide po na. Sa Yan, blowing nasa guide guide po yan. natin Blowing yan. guide So, yun. yes, so you ask your sponsor or the one who invited you po for the guide. Para po yung blowing guide po, para po, ayan, yan po yung masundan ninyo. From Miss Mayra Ocanya, ano daw po ang mas effective ng pag-blower, after meal or before meal? Okay, so wala naman tayong specific na kung kailan ko bago. Pero just pag ikaw ay nag-itera, nag-blow, huwag ka lang kakain o iinom ng malalamig. So yun lang naman, cold foods, mga ice cream or mga malalamig na tubig, juice, huwag kang iinom pagka nagkatapos ka. Pero wala tayong specific na kung bago kumain or after kumain. Ganun lang. So it doesn't matter kung kailan ka mag-blower. Yes. Ito po, connected sa may high blood. May high blood po siya, tapos nag-blower, tapos ngayon wala na po yung symptoms ng high blood. Ang tanong niya po, okay lang po ba na itigil niya na daw yung maintenance?
Tatanong niyo sa doktor ninyo, dapat ha. Kasi siyempre obserbahan niya. Kasi mahirap yung basta kayo lang ang magtitigil ng gamot ninyo. Okay, siyempre although maraming gumagawa niyan, nagsasarili na, ay okay na ako dahil normal na. And then later on, mababalitan, ay na-stroke. Kasi Hmm. yun pala ay hindi na niya monitor ang blood pressure niya kasi hindi natin po pwedeng iasa or mag-rely tayo sa okay ang pakiramdam natin. Kasi most of the time, marami po ang may hypertension na wala pong symptoms na nararamdaman. Kaya nga po ang tawag natin ay silent killer. So wag niyo pong basta ititigil ang gamot ninyo unless na may advice na po ng doktor. Halimbawa, pagpa-check up ninyo, magugulat yung doktor niya, aba, bakit ka na? Bakit ikaw ay control ng hypertension before kahit anong ibigay? Meron ganun eh. Kahit anong Yes ibigay po. tapos no. So, pero siyaan niyo yung doktor niyo muna ang mag-decide o siya mag-advise sa inyo kung pwede na pong itigil ang inyong iniinom na medication for hypertension or for whatever na case, kung diabetes man yan o kung ano man po, huwag niyo pong basta ititigil unless na inform po ang inyong doktor. Pero most likely sasabihin, ay huwag mo itigil. Hindi. Kasi maintenance. kahit ako. Pero ako, nag-a-advise ako ng, halimbawa, kasi ngayon, marami na ngayon yung may pang-monitor ng blood pressure. Di ba? May nabibili kasi yung mga digital na sinasabi. So, sila, namomonitor na nila ang blood pressure nila. So, kapag ka ganoon, sabi ko, siyempre, ako, doktor ako, di sasabi ko, ganitong gagawin mo. Stop mo yung medication mo for some time. And then monitor mo yung blood pressure mo. Kung yan ay laging normal, let's say normal is 120/80, kung nagagawa mo Doc, nagcha-choppy po kayo, Doc. blood pressure at dito mataas. So, hello? Okay, sige. Nagcha-choppy po, Okay. nagcha-choppy. Go ahead, Doc. Okay. Sige po. Okay, sige. Pag halimbawa, ganun ang ina-advise ko, kung may pang-monitor ka, i-stop mo, pwede mong i-stop yung medication mo, then monitor mo ang blood pressure. Kung, let's say, laging stable ka sa 120/80, so pwede mong hindi inumin yung gamot mo. Okay? And then, kung nag-shoot up ng 140/90, okay, so that's the time ulit na restart mo ulit yung medication mo. And then, monitor mo pag medyo nababa-baba. Kasi before, ewan ko kung baga, kasi before ang advice na binibigay namin mga doktor for hypertension, for diabetes is lifetime yan. Hindi mo na pwede, pero sa tawag dito, yun pala ay pwede. Pwede pala, hindi na pala ganun. Let's say sa diabetes, di ba? Before, ang sabi namin mga doktor, hindi nagagaling yan. Pero pwede pala. Depende sa may katawan. Kung marunong siya, nababago niya ang kanyang lifestyle. So yun ang number one factor kasi doon. Pag yung lifestyle mo tawag dito, sunod mo yung dapat na gagawin, pwedeng lang hindi na uminom ng medication. Pero yun na nga, upon advice of your doktor. Ha? Ayan. Diabetes po, it's a lifestyle disease. Yes. Dahil okay. sa daming matatamis na kinakain po Yes. natin Hindi lang kasi matatamis mga na milk tea. nakakapagtaas ng Ay, ano Oo, pa marami po? na marami na. Yung mga hindi mo akalain na nakakataas pala ng sugar is, let's say, halimbawa, sa mga fruits, almost lahat kasi ng fruits mataas ang sugar niyan. Kaya nung una, ay maganda ang prutas sa may diabetes kasi di ba, yung pala mali, Natural. Yan, oo, marami pala. And then yung minsan yung kinakain natin na katulad niyang kahit yung saging, 'di ba? Yung saging na saba. 'Yun, 'di ba kain na kayo ng Naku. kahit banana Q, kamote Aha. Q. Yes. Ayun pala yung Yan, sige. Kahit Pero yung kung raw po, biscuits. kung raw na saba, pwede. Depende rin. Hindi rin pwedeng madami. Isa, dalawa lang. Okay. Kasi yung In iba may naanong moderation. pasyente. Katulad ngayon, ang dami kong pasyente ngayon na ilan na yung nakita kong pasyente. Kasi uso ang star apple. Marami ang star apple ngayon. Saan po? Sa Quezon? Oo, madami. Naku. Matyaga akong kumain ng star apple. Sarap Oo, nun. masarap po Yung isa yun. kong Wala yan sa pasyente, Davao po. controlled na sana yung kanyang blood sugar. Ang problema, nung dumami ang star apple,
nakakalima siyang star apple a day. Di nag-shoot up na naman uli ang kanyang, okay. nakokontrol niya ang kanyang pagkain ng kanin, pagkain ng karbo, at saka tinapay, pansit. Pero nung dumating ang Hindi star apple, nabantayan. doon naman siya. Hindi nabantayan ng Yes. Star Oo. Apple. Yan po pala yun. Yes. Alright. So, ayan, question po. Pang BioLite na po ito. Pwede daw po bang gumamit ng BioLite ang merong plastic stent inserted in the heart artery since 2022 po? Kasi medyo maselan yung part, siguro wag na muna. Wag na lang ha. Kasi pwedeng gumamit ng other TheraCare devices, pwedeng yung mga pro or premium, pero just avoid the heart kasi may stent pa rin. Okay. Although meron nagtatanong, tulad nung minsan, meron daw amalgam na sa ilang pa rin. Okay lang yun. Okay, isa pa yung halimbawa, merong lens na cataract, yung lens implant, pwede naman, pwede. Pero yung pag nasa puso, please avoid muna. BioLite po, Doc, ang BioLite nga. gagamitin. Oo, pwede, So, pwede. pag BioLite po, kahit may stent, pwedeng gamitin. Hindi, hindi pwede. Hindi Okay. pwede. Ano pag Ang may stent, sinasabi niyo po is yung iTheraCare na blower, pwede pong gumamit. Pero wag lang po i-focus doon sa may mga implants or Yes, stent. oo, Pero pag yes, oo. BioLite po, wag na lang po munang gumamit pag may Yes, stent. oo. Kahit Pag may saan. stent. Kahit, Kung may cataract po, hindi rin lens, pwede. pwede naman, pwede. Hindi naman. Pwede. Pero ano lang, intensity is yung hanggang 5 level lang, gano'n. Yun na yung Tapos yung may highest mga na pwedeng implant, gamitin. tooth implant, meron na kasi yung may mga feelings, Amalgam filling. okay lang Yes. yun, ha? Hindi naman masyado makaka-apekto yun. Alright. Yes. Yun lang po yung plastic stent sa heart. Yung Yes, yun na lang, yun ang wag. Ano, kasi nasa wag. heart, baka magka-problema. Kahit po 5 and below, Oo, wag din, hindi wag po, din muna. wag. Oo. Alright. Sige. Just So, to be, be safe lang, be safe. yes, klaro po yan, ha? Okay, sa mga nakikinig. Aha. Okay, nabasa na natin tong seizure. Okay. Hello po. Hingi lang po sana ako ng permission para i-post sa social media ang video clip. Okay. Okay lang naman po, di ba, Doc? Oh, yes. Video clip. Yes, Yes. kumakalat naman na po talaga to. Yes. Ayan. You have the permission po to proliferate this video, Mr. Larry Barrios. Ayan. Kasi nasa London po siya nakatira. Hello po. Sa sore throat daw, Doc. Ayan, saan daw po dapat mag-concentrate ng blowing? Okay, so mag-gurgle ng charged water, tapos yung open ang mouth at saka yung throat area. Sige. Doon nyo i-focus ang pag-blow. Naka-open ha, pagka-blow, and then saka itong area na to. So, ganyan, mga 15 minutes lang po. Okay na yun. Okay. Ito, Doc, posible daw po ba magkaroon ng tubig sa brain? Pwede po. Pwede po. Okay. At kung ganun po, paano daw po gagamitin ng iTheraCare? So kasi dapat ano yan ha, mapa-check up kung let's say kung ng neurosurgeon or neurologist, pwede naman pong i-blow yung mismong head, front, top of the head, tsaka back of the head. 5 minutes. So total of 15 minutes dito po sa top of the head. Doon po. Okay. Promise Shirley, pwede daw po bang i-blower ang inopera ng 3 months ago na po, left breast removal? Pwede po, pwede na po. Okay. Kahit po yung direct doon sa inopera. Alright. Mas mabibilis nga po ang wound healing. Yes, ang wound meron pa healing pong po nun, recovery. Opo. Okay, ang anak niya daw po ay may bukol sa utak, sa cerebellar, nawala na po ng paningin. At ngayon po, hindi na nakakapaglakad. Pwede daw po bang gamitin? Pwede pa rin po. So yun, protocol po natin pag mga neurological condition. So forehead, 5 minutes. Top of the head, 5 minutes. Back of the head, 5 minutes po. So total of 15 minutes. Do it 2 times a day po. Alright.
Sige, meron po tayong dalawa na nag-video on and I hope po you're gonna ask medical questions directly and please limit po the time that you're asking po ha, please. Okay, kasi po madami pa. We still have a lot of questions to answer here in the chat. All right po. So I'm seeing Mr. Manuel Maglasang. You're raising your hand po and you turned on your video. Go ahead, sir. Thank you, ma'am. Hello, Doc. Gandang gabi Hello, po. good Doc. evening. Good evening. Yung bang may ano ako na therapy ko na yung lupus, mayroon ba area sa body sa katawan ng tao na ibublo natin? So, ano po, dapat po kasi yung basic protocol gagawin nyo, please Yes, maximize po yung 30 minutes. And then kasi ang lupus po kasi is an autoimmune disease. Ano po? So napaka-importante po diyan na ang kanyang spine at yung mga kanyang pong long bones, yung pong mga braso, binti at hita. Yun po doon yung po i-concentrate ang pagbublo. Then yun pong alin yung affected po na area, kung meron po siya mga lesion sa mukha, doon nyo po i-focus yung pan. Pero sa ngayon, nag-ano naman yung mukha niya, hindi naman kay maitim masyado. Kasi 15 times ko na siya na therapy, Doc. Pero wala magud sa guide yung yung specific area kasi binublo ko lang yung lahat ng katawan. Okay. Pwede po yun. At saka, Doc, isa kong tanong, Doc, yung inborn na hindi nakakita, may posibilidad ba yun nga kuan makakita pa uli? Well, pag po inborn, tao po nga natin dyan, parang kumbaga sa factory defect. Medyo hindi po natin masasabi na ganun ka-effective ang ITERA. Pero, syempre, kinakailangan po ma-evaluate muna siya ng isang orthopediatric ophthalmologist at i-advise po kung ano ang dapat gawin. Pero wala naman pong masama na mag-try na mag-ITERA. Pag sa bata po, inborn, pwede po siguro try muna 1 to 2 minutes. Yung pong parehong mata po niya. Tapos pwede pong i-moisturize yung kanyang mata ng charged water. So, 3 to 4 times a day po. Then 1 to 2 minutes po, i-try ang bawat mata. 2 times a day. Okay. Okay, Doc. Lang po gawin ninyo. Thank you very much, Doc. Okay po. Okay. Bye-bye. Yan, thank you po. Thank you, ma'am. Thank you. Next is Mr. Sakhawat Noor. You may now unmute yourself, sir. Go ahead. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, good evening. Hello. Good evening, Doc. Yeah. Yes, good evening. Good evening, Go ahead, sir. Good evening. I'm watching from Pakistan. Very nice today's session. I'm enjoying this and a lot of information I'm taking. Thank you so much, Doc. But my question is that one of my colleague that has breast cancer. She's in breast. She's a big head over there in breast area. So, what is the protocol for the treatment of that lady? Okay. You said that he cancer? Breast cancer. Breast cancer? Right? Is that breast right, cancer? sir? Breast cancer? Yes, Doc, sorry. Breast cancer, Doc. Breast cancer. So, what stage of breast cancer? Is it stage 4? Does it have a weeping lesion already? Okay, so well, anyway, just okay. So after the basic protocol, try more or focus more on the spine and the long bones, and then focus on the affected breasts. Try it for 15 to 30 minutes, 2 times a day. But if there is already a lesion, if the breast already has wound, you can try spraying it with charged water 2 times a day before you do the blowing. Okay, the dog, the head is the big head, and there is just like a pus. Yes. Okay. So yes. Yes. So you can spray charged water, or you can cleanse
Not Okay. just cleanse the wound with charged water and then blow it 15 to 30 minutes, 2 times a day. But dog not breast yet. But that is not the cut yet. Not cut. No wound yet, no wound. Yeah, no wound yet. Yes, yes. Okay, so just blow it, Focus And blowing. then and automatically that is breast, or can I cut? What do you mean you can cut? For example, the breast there is a pus. For example, Yes, the pus yes. is. Can Yes. I cut the pus? Oh, well, it's better if you refer it to a surgeon. Okay. If you have, it's better to refer it to a surgeon. Don't Okay, just do it if you're not a medical, you're not a doctor. Please don't do it. Just that. Okay. Okay, refer it to a doctor. Refer it for the specialist. Yes, so- okay. But it might, just using the Itera, maybe the pus will just come out, just like Okay, okay. other skin lesions. Yeah, But okay. don't okay, do it. automatic. Don't cut it. Okay. Thank you. Yes, it That's might why get I raised this infected. question. Thank you. Thank you so much, Alright. Doc. Thank you. Good night. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Wow. Yes, from Pakistan, Doc. Yan. Okay, another okay, so I'm seeing another one raising her hand. If you're gonna ask a medical question po directly, you can turn on your video so I can call you po, Ma'am Almira. All right. Oh, yeah. Good evening. All right. Yes, Go good evening, ahead. Almira. Ako yung ano ba yun, nagtanong nung una, yung sa breast, kung anong stage ako. So, I'm stage 4, although malakas naman ako. Pero, metastasis na siya. 2014, when I got my first, yung na-detect yung aking breast CA, stage 3A. Then, 2022, bumalik siya sa bone naman, dito sa may center na chest. Then now, November, I started the chemo uli dahil meron ako sa kilikili, meron ako sa likod, which is medyo malaki sa likod, although medyo lumiit na siya. And I have in my singit na namamaga yung aking binti. So, on my 5th chemo na siya, pero yung chemo yung chemo ko na 5th session, namamaga pa rin yung binti ko because of the yung sa singit na kulani. Well, ganito kasi, so, ang dami na kasing lymph nodes na areas na affected, may mga, tuloy, mga metastasis na kung yun. So, siyempre, ang Itera naman is hindi naman yan, kumbaga, parang if you have in that stage, parang marireverse niya. Pero, yun ang sinasabi natin. So, at least, yung mga ibang symptoms mo, yung mga discomfort mo, marirelieve siya. Pero actually, so, ang gagawin mo na lang is tuloy mo na lang yung basic protocol is you extend it up to 30 minutes, then drink more charged water, and then kung meron kang mga mo na lang, just continue blowing na lang. So may mga lymph nodes ka makikita. So ganoon na lang, gawin mo na lang. Okay po. Pero possible po siya na mamatay yung cancer? We cannot truly say na ganun na nga ang mangyayari. Pero at least pwedeng ma-prevent pa niya na mag-grow into more yung dadami pa. Yun na lang magagawa niya pa. Okay. Thank you. All right. Thank you so much, Miss Almira. All right. Now we can go back to the chat messages, Doc. Question pa rin po, no? Connected pa rin sa cancer. So, ito naman po, colorectal cancer. Okay lang po ba na after chemo, mag-Itera Care blowing? Yes, pwede po. Pwede po.
Okay. Diretso po, saan? Saan po Doon sa i-blow? may ano ng colorectal, doon sa may pwedeng sa naka ano siya, yung nakalito, yung nakatagilid, tapos doon niya lang i-focus ang pag-blow niya sa part na yon. Ano? Alright. So, nakabukas po. Nakatagilid, tas naka-open. Nakatagilid to. Okay. I-focus niya lang doon. Alright. So, sige po. Question from Mr. Louie. iTera Pro po ba ay maximum lang talaga ng 15 minutes? 15 minutes? Anong ibig sabihin ng maximum? Ang paggamit po siguro, I'm using iTera Care Pro po kahit 45 minutes to 1 Oo, hour. pwede po. Pro pa rin po kahit 4 hours. Dire-diretso. Pwede po gamitin. Alright. Lupus, tapos na to, no? Nasagot po natin to thoroughly. Myoma, Doc. Myoma. So, i-focus lang yung ilang taon na siya. Wala pong other details. So, bali, kasi pagka ang pasyente is siya ay menopausal age, so pwedeng unti-unti na lang liliit yun. So, wala namang ginagawa. Pero ang magagawa ng iTera is kung i-focus niya doon sa hypogastric sa puson, 15 to 30 minutes, pwedeng makatulungan siya na unti-unting lilit. Pero in time, medyo tatsagain lang. Alright. Eto naman po, stent sa spinal cord, Doc. In pain ang spinal cord. Saan po pwede mag-blow to take out the pain? Merong, stent? Stent po, sa spinal cord naman. Spinal cord. So, ang gagawin kasi ay pwedeng above and below dun sa stent ng spinal cord niya. Above and below. Huwag mismo itapat doon sa may stent ng yung kung saan man yung kanyang stent na yun. Okay. Ganun na lang. Total, mahaba naman po ang spinal cord, no? Doon na lang. Okay. Yung iba nasagot na natin. Okay. Yung apo daw po, 11 years old, nasalina ng dugo. Nagregla po kasi ng matagal. Ang result po ng ultrasound ay, sandali lang po, i-mute ko lang, ha? Wow, ayaw magpamute. Sandali. Miss Leovi, please mute yourself po. Nahirapan lang po akong i-mute. Alright, salamat po. Question, back to the question, Doc. 11 years old, nasalina ng dugo, nagregla daw ng matagal. Ang result po ng ultrasound ay makapal ang matres. Hormonal imbalance, sabi po ng OB, saan po dapat i-blow, ilang minutes at ilang beses sa isang araw? So, siyempre ang hormones ay nanggagaling dun sa ovaries, although siya ay bata pa. So, i-blow na lang dyan doon sa puson na area, 15 minutes 2 times a day. And then painumin na lang siya after the basic protocol, and then siyempre laging yung charged water, Okay, parang ang dami po nagkakasakit ng ganito, no? Mm-mm. Meron kaming case dati, endometrial cancer po, endometriosis. Ganyan din po yung yung symptoms niya. Anyway, 8 months baby na may epilepsy po. So, siyempre, siya ay under na ng isang neurologist, dapat pediatric neurologist, at sigurado meron siyang ibibigay ng mga iniinom na gamot. So, saan pwedeng i-blow? Yun po, kasi neurological condition sa forehead, sa top of the head, at saka back of the head. Ganun na lang. 2 minutes lang kasi baby naman. 2 to 3 minutes lang po. Alright. From Mr. Blaze McCoy, may bukol daw po sa bituka. 2 ulit na po na operahan. Ngayon, ayaw na po magpa-opera. Malaki naman po ang bukol. Paano po ang pag-blow? So, dun sa part na merong bukol, dun i-blow. Kaya lang, siyempre, medyo na to, late stage na yung ganito. Twice na po na operahan, eh. Oo. So, medyo parang
hindi na tayo masyadong, kung baga we don't expect na lang na so with ITERA ganun ang magiging resulta po na so pero at least sabi nga natin pag po gumagamit ng ITERA sa ganitong cases at least yung bang sila ay yung kasi number one ano po niyan is yung pain. Yung may mga ganyang cases po in pain sila hindi sila makatulog. So at least matutulungan po ng ITERA yung pain nila mawala. Pero don't expect nga po na yung maibabalik po natin yung normal function ng kanyang bituka. Ganun na lang po. Wow. Ito naman po, Doc, bukol naman sa lungs. Sa lungs. Sa lungs. Okay, Sa so lungs naman po. oo, kung alin yung affected na lung, dito na lang i-blow yung 15 to 30 minutes pwede po after the basic protocol. Okay. Wow, ang dami pa pong question. Okay, bibilisan ko na po ang pagtanong. Parkinson's Okay. disease, Doc. Ayun, Parkinson's disease, nakailang na tayo diyan. So, neurodegenerative condition yan. So, forehead, top of the head, at back of the head. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 2 times a day niyo pong gawin. Malaganda po ang ating mga result pagdating sa Parkinson's disease. Marami na pong testimonials din po na nag-improve sila ang condition with the use of ITERA Care. Yes. Kauna-unahang testimonial po dito yan sa Pilipinas from Tagaytay. Okay. Ang Parkinson's po. From Miss Ophelia, may anak po siya na inborn po, lipomyelinago cell. Naintindihan niyo, Doc? Lipomyelinago cell. Meningocele. Inborn Siguro, po. 15 years old na po siya meningocele, ngayon. it means sa brain yun, sa part ng brain. So, dapat na lang siguro ay, siyempre, congenital. Sabi nga natin, pag congenital, medyo hindi natin sila ma-expect na ganun ang magandang result. Pero you can always try. Ang protocol po doon is, po doon sa head. Kasi bata pa, ilang taong kung 15 child years pa old na lang. daw po ngayon. Ilan? 16? 15 years old. 15. O 15, pwede na yes. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Forehead, top, at saka back of the head. 5 minutes, 5 minutes. Okay. Akala, may pulis, yun pala, polyps po. May polyps po na tumubo bukol sa likod. Saan daw po Polyps. pwedeng i-blower? Opo. Polyps sa Tumutubo likod. tumutubo na bukol sa likod ng polyps. Kasi ang polyp, hindi ko masyado makuha yung kanyang Yes, from yung question. MTAGIG po. MTAGIG, pwedeng pa-clarify po ng inyong Oo, question yung para sabihin ng masagot po polyp, ng anong polyp maayos. yun? Polyp saan? Kasi maraming pwedeng magkaroon ng part ng katawan natin na may tumubong polyp. Yes. Okay, sige po. Natanggalan po ng 2 bull sa likod na naoperahan na po. Ba't bumalik ang bukol sa left neck? Kasi laki na po ng ulo. Pwede pa po bang i-blower? Malaki na masyado, kasi laki na ng Opo. ulo. Bumalik daw po ang bukol sa left neck kasi laki na po ng ulo. Malaki na yun. Malaki na daw po ang ulo. Malaki na, medyo na tayo doon hindi na tayo makakasiguro na makakatulong pa ng ganun ka-effective ang ating ITERA. Pero you can always try, You can always try po. Yes. O Doc, ito chikungunya. May na-blower daw siya, may sakit na chikungunya. Ang kanyang dugo ay puti, ay kinakain ang pulang dugo. Kaya gustong malaman kung saan po i-focus na i-blow. Alright. Kasi ang ibang chikungunya is a viral infection. Ang affected doon ay mga joints, So iba yung sinasabi niya na tumataas. Tumataas lang ang WBC. Ibig sabihin yung kasi pag pina-check ang dugo niya, pwedeng tumataas ang WBC. Pero ang chikungunya, meron siyang ibang test na ginagawa. May confirmatory test. Hindi siya available sa mga ordinaryong laboratory.
usually sa mga RITM, San Lazaro, yung mga may infectious diseases na kumbaga yung let's say, hospital na merong naghahandle ng mga infectious diseases cases. So like RITM, San Lazaro. So yun sila yung merong pwedeng yung nagte-test, nagko-confirm noon. Pero so maaaring yung tinest sa kanya, yung simpleng blood test lang na nakita na maaaring tumataas ang WBC niya. So ganun lang siguro. Well, for chikungunya kasi before, ang ginamit ko dyan is yung parang katulad ng iTera Bio. Kasi yung iTera Bio, mayroon siyang, anong tawag dito? Terahertz. So meron siyang PEMF at saka meron siyang yung parang negative ion. So yun ang ginamit ko nung dati. Pero with iTera, sabi ko, pwede i-focus niya lang dun sa mga joints na masasakit kasi yun ang affected noon. Yun affected noon. Yung mga joints na masasakit, i-focus nyo lang po doon. Okay. So, mas madali po yun kasi kung saan masakit, doon lang Yan, po turo niya i-blower. doon. So, sa tingin ko nga, kung siguro during that time na mayroon ng iTera, doon ko gagamitin sa yung mga affected. Although, sa totoo lang, yung Chikungunya. chikungunya, halos lahat po ng joints nila ay Masakit. affected. Masasakit po. Talaga pong lahat masasakit. Alright. So, pwede rin po yun sa spine, Doc, kung Pwede lahat rin, po. pero kasi lahat nga ng joints ay Para affected. tamaan na ng Mm. Oo. Okay, so yun po. Ito po from Miss Sharon. Hi, Miss Sharon. Bago daw po siya dito sa meeting from Norway. Wow, welcome Wow, po. Okay, yung husband daw po niya has not started dialysis. Ang creatinine is 580 to 620. My catheter is inserted in his stomach in preparation for dialysis. GFR is 9 to 10. Paano daw po gamitin? Wow, sobrang stage 5 na siya kasi ng CKD. Kaya siguro prepare na for saya yung hemodialysis. Oh, naka-on po ang video ni Miss Sharon. Hello po. Yes po. Hi, hello Okay. po. Yes, Hi, hello. yeah. Hello po, good evening po, Doc. Yun nga, tanong ko, Doc, kasi meron siyang naka-insert na catheter. This is in preparation para sa peritoneal ba yun? Peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis. So, paano po yung pag-blower? Kasi wala pa sa akin yung machine. Sa Pilipinas pa tayo, paadala pa dito. So, tanong ko lang kasi before sana siya mag-start ng dialysis, sana hindi pa kasi up and down yung kanyang creatinine, halos every week na kami nag-check ng CREA niya, pati yung GFR. So, paano po gagamitin yung machine? Okay, if so ever? for CKD cases, so Papa. okay. So yung ang kidney kasi nandito sa ating part ng low back. So Yes, kung hindi pa siya nagda-dialysis, so mayroon, although piniprepare na siya kasi meron na nga siyang tubo for peritoneal dialysis. So kasunod na noon, itatry kasi meron kasing iba na tinatry muna na mag-peritoneal dialysis. So yun, pwede naman na i-blow yung kanyang lower back. Yung lower back. So 15 minutes each side. So makakatulong yun. Yung tulong niya, Doc, would it mean na bababa yung creatinine or? Meron kaming mga cases na actually bumababa ang creatinine. Yeah, pero tignan nyo karamihan kasi sa mga nagda-dialysis na sila, pero hindi pa rin na baba ang kanilang creatinine. Pero with iTera Care, nakakatulong siya na before pa mag-dialysis, kung naagapan, ma-prevent niyang tumaas ang creatinine. Kasi yun ang experience ko. Meron isang pasyente dati na tumataas ang creatinine niya nung naggamit ng iTera Care, bumaba ang creatinine niya. Although unfortunately hindi siya nagtiyaga, so tumaas na naman ang creatinine niya. Hindi na siya nagpa-ulit. Okay, yung kung sakaling mag-work yung iTera, so that would mean hindi na magda-dialysis or
Hindi. Hindi. Hindi ganun Tuloy pa pa rin din. siya magda-dialysis. Although, yun nga, yung sa mga naging experience ko, actually yun, kasi usually yung mga nagda-dialysis na yan, right after sila mag-dialysis, marami silang nararamdaman ng hihina. And then, siyempre, ang nangyayari dyan, padami ang kanilang medications. So, kung sa Itera, ang matutulungan niya, pwedeng, although may case tayo na napababa niya ang creatinine, na-reduce niya ang medications, at bumalik sa back to normal yung kanyang daily activities of daily living niya. Actually, Doc, nandito po last na lang po. Miss Sharon. I would like to, meron yes. po kasi kaming case dito sa Davao City. First-hand information po ito. Actually, the wife is here, na siya po talagang gumamit ng, siya yung nag-blower sa husband niya. CKD5 po ang case. So, she would like to answer your question po. Okay, sige Yes. po. Go ahead, Ate Ermi. You can now unmute yourself po, Ate Ermi. Good evening po. Yung Yes. Hindi, ma'am. Hindi lang po clear ang audio nyo, Ate Ermi. Baka meron kayong electric fan. Pakipatay lang po. Labas na lang ako po. Diba? Alright. Okay. Clear na po. Yung tanong niyo po na about sa dialysis patient, yung asawa ko, malaki talaga ng tulong sa sa Itera Care. Kasi noon siya pag lalo na kung katatapos lang mag-dialysis. Pero ngayon na gumamit siya ng blower, parang lang, yung pagkatapos, iba siya sa kasamahan niya kasi yung kasamahan niya manghihina, siya hindi. Tapos bumalik na talaga sa niya yung trabaho niya, lahat hindi na katulad ng dati na sobrang hina-hina yung katawan niya. Attorney, ilan po ang creatinine dati nung asawa niyo before po gumamit ng Itera Care? 1.6. 1.6. Oo. Hanggang nagbaba. So, hindi pa masyado naabot namin yung namin sa pero nagbaba talaga. Saka yung medication talaga yun ang namin kasi sobrang na yung malaki na yung nabawas. Saka yung doktor ang hindi kami ang nagsabi na hindi yan yung doktor na nagsabi na hindi na yan siya inumin kasi normal na yung mga result niya. So, Ma'am, from tanungin 12, ko lang po, yeah. attorney. Yes po. Attorney, tanungin ko lang, yung sa husband niyo po, hemodialysis or peritoneal? Gaano klase yung dito yan sa sa kamay na kasi dati sa liig yan. Tapos ngayon nasa Fistula. blood. Fistula, yes. Okay. Kasi yung mga gamot niya from 12 medication 4 na lang, yung mga mura na lang ang naiwan. Okay. Kasi saka ngayon, na siya, makatulong na siya na magmasa ng siminto. Yung dating ginagawa niya tapos naka-drive na siya ng motor kasi dati hindi pwede kasi nanghihina talaga siya. Kaya ngayon bago siya matulog mag-blower yan. Pagkagising niya mag-blower bago siya mag-schedule ng dialysis, bago siya umalis ng bahay, mag-blower muna siya. Kasi ang niya na pag mag-blower siya, pagkatapos niya mag-dialysis, hindi siya manghihina. Parang normal lang. Hindi tulad ng dati. Laki talaga ng tulong, ma'am. Stage 5 na po. Pero yung po is 15 minutes lang doon sa likod yung doc. Yung protocol, pagkatapos ng protocol, mag 20 minutes kami dito sa likod yung sa may kidney talaga niya. At saka inubos niya yung 1 hour. Siya sa umaga, 1 hour sa umaga, 1 hour sa gabi. Pero kung hindi siya maka-blower ng umaga, 2 hours talaga niya yung gabi. Kasi maganda talaga yung result na kung buong katawan niya ang ina-blower niya. Tiyaga talaga. Salamat po. Thank you po. Salamat, Ate Ermi. Thank you so much for that sharing. Miss Sharon, are you good na po? Okay po, thank you na. Yung basta yung ni Doc is nasa dalawang kanya is 15 minutes or 30 minutes sa dalawang yung side ng likod.
Yung sa So, lower back. maximize mo kasi ganito, ang pinapagawa ko is 15 minutes each side. So, total ng 30 minutes 30 yung minutes. lower back niya. So, para ma-maximize mo. Lower back. Mm. Yung kapapasok ko po kayo nadatnan ko po yung kasi parang may na-mention din kayo about sa kidney. Yung sa may spine, Mhm. up and down, hindi Sa yun kasi ang hypertension abutan yun, ko pero hindi ko nakuha. hypertension, if you have Sa hypertension, hypertension. ang pag-blow is going down, up, going down, going down. Parang yun sa base yung sa blowing blowing guide down. natin. Yun kasi ang doon based on sa blowing guide, ganun ang protocol na pinapagawa. Blow going down sa spine. Blowing down sa ano. Okay, sige po. Thank you po. Yun lang po ang Okay, tanong ko. welcome. Maraming salamat sa Alright. Thank you sagot. po. God bless, ma'am. Salamat po. Yes. God bless din po. Okay, meron po ito another question, Doc, from Mr. Arnold. Bone marrow depression can't produce enough hemoglobin po. Depende, pero yun na nga ang function ang gagawin ng ITERA. Diba sa ITERA, pinaano natin ang kanyang ang stem cells, so yung stem cells, so bali siya yung bahalang mag-produce ulit ng yung red blood cells natin, so yung red blood cells natin. So yun bali unti-unti tataas yung kanyang hemoglobin. Alright, ito naman po, nabingi daw po ang effect ng sakit ng pasyente. Saan daw po dapat i-blow? Ilang minutes at ilang beses daw po sa isang araw? So nabingi kasi Nabingi. depende kung ano ang naging cause ng kanyang pagkabingi. Is it yung may mga gamot kasi na nakaka-cause or trauma ba yan or infection, so depende doon kung ano naging cause. So depende rin kung gaano ang naging damage na doon sa kanyang tainga. So pero pwedeng pong tiyagain na mag-blow ng 5 to 10 minutes 2 times a day. Tiyagain niyo po, tiyagain niyo. I-obserbahan kung merong pagbabago. Pero syempre kinakailangan po is under po siya ng ma-check up ng isang specialista sa tainga, yung ENT specialist. Alright. Meron pa, Doc. Parathyroid glands naman po. It was accidentally removed during thyroidectomy. 4 of them po daw ang accidentally removed. May chance pa po ba na ma-regenerate yan ng ITERA Care? Actually, ganito ang ginagawa kasi pag nagta-thyroidectomy, actually, nag-iiwan siya ng konting-konting part ng thyroid. Ganun yun. So, dapat kasi nga, hindi na, yung accidenting na most likely ay hindi. So, aasa na lang siya kasi wala na talagang totally nawala na kamo yung kanyang parathyroid gland. So, lang siya, bibigyan ng supplement na lang para i-supply kasi yung parathyroid gland, isa calcium yun. Pag nawala yung bababa ang calcium niya. So, meron na lang siyang supplement na calcium supplements yung binibigay na oral calcium supplements. Okay. So, saan po ang pag-blow? Saan po kailangan i-blow? Pag ganun, Doc? Wala kasi yun na nga, natanggal na nga. So, parang hindi na rin siya. Wala na rin magiging parang effect or magtutulong yung pag-blow. Pero you can try dun po sa neck area, sa anterior neck area. Doon na lang gawin niya. Pero most likely, hindi na po yun kasi natanggal na surgically, remove na nga yung kanyang parathyroid gland. So, most likely, hindi na rin po, hindi po nagre-regenerate yun. Hindi po. Oh, wow. Alright. Kapag naka-NGT po, pwede daw po bang mag-ITERA Care? Pwede po. Hindi naman po maapektuhan yung NGT niya. Okay. Meron pang question, Doc, from Miss Eva. Meron pong had a recent kidney transplant and developed infections and had a coma for 5 days. Had various lab tests like MRI, biopsies, etc., which scarred and weakened her new transplanted kidney. Paano daw po ang pag-blow? So may transplant na siya. May kidney transplant na. Kasi pag yung kidney transplant, actually, dinadagdagan pa ng isa kaya nagiging 3 na yung kidney niya.
Ganun yun. Oh. Nagiging 3 na. Hindi tinatanggal yung So kung ang concern niya ay bali, Nag-develop daw po ng infection, tapos na-coma ng 5 days, kaya na-scarred po yung kanyang bagong transplant na kidney. so parang nagkaroon ng reaction. So yun Kaya na nga, nanghina. Ay di i-blow ang kanyang spine, blow ang spine, and then i-blow na rin yung transplanted kidney. Try na muna niya ng mga 5 minutes lang muna, 5 minutes lang. Pero yung spine ng kanyang at least kumbaga siya ng para mag-produce siya sa stem cell, then mag-produce ang stem cell ng parang sa immune system niya. Okay. How about sa esophagus cancer, Doc? Esophageal cancer, bali, So, Opo. kasi ang esophagus natin ay mula dito hanggang for the stomach, So, ang pag-blow doon, yung buong dito niya, yung mula sa leeg, pababa hanggang dito sa may sikmura. I-blow niya lang po yun. Okay. Wow, I think na-cover na natin. Parang may nakita po ako kaninang tinnitus. Tinnitus, oo. Na kasi natin yan before, Yes, So, yes sabi ko po. nga, isang pwedeng mag-cause din ng tinnitus aside from dito sa tainga mismo, yung sternocleidomastoid muscle. Ito yung, pag naganon tayo, di ba, yung meron tayong muscle dito. So, ang pinapagawa ko dyan, aside from iaano mo yung affected ear, pati na rin yung itong muscle dito, sternocleidomastoid muscle. Okay. Low ang potassium, Doc. Low Ang potassium. Usually yan, kinakalangan ng supplement para mag potassium. Hindi natin basta pwedeng iasa lang sa sa Iteracare. Okay. Pero pwede pong i-blower. Saan daw Pwede, po pwede banda? Saan po banda siya i-blower? Ay kasi ang kasi electrolyte yan, so all over the body natin ay merong ng yung sodium and potassium. So sa lahat ng cells natin meron yan. So yung basic protocol pwede na yun. Okay. How about scoliosis, Doc? Okay, so scoliosis ay di yung spine, pero kasi minsan merong nag-ask niya na mas lalong hindi daw nag-improve, and then parang lalong yung degree ng kanyang scoliosis. So sabi ko nga, pagka ganun talaga dapat is under na ng care na siya ng orthopedic surgeon. Pero kung medyo konti pa lang ang scoliosis niya, so pwede naman pong i-try. Alam ko maraming testimonials tayo regarding scoliosis na nag-improve. Yes po. Even if you search sa Google, sa YouTube, type nyo lang po scoliosis Iteracare, makikita nyo po marami pong mga testimonials about it. Yes. Alright. Myositis, Doc. Myositis, ibig sabihin nun ay muscle, yung muscle na mamaga. So kung alin po yung affected na yung part ng di doon i-blow. Kasi inflammation po yun, so magaling ang Itera doon. Try nyo lang po. Then pwede pong i-charge, spray ng charged water yung affected area, then bago nyo i-blow. Down syndrome. Down syndrome with so, developmental delay diagnosed with intellectual pwede nyo disability. Pwede nyo pong i-try kasi congenital ang Down syndrome. Okay, so yun, tulad ng mga neurodevelopmental conditions, so pwede po ang top of the forehead, top of the head, at back of the head. Kagain mo lang po, pwede magkaroon yan ng magandang effect din. Tsatsagain nyo lang. Ayan, yay! I think we already covered everything, Doc. Thank you so much. Oh my, last one po because it's almost 10:30 na po talaga. Yes, operated retina detachment, Doc. Retinal detachment, na-operahan na.
Wala po. Operated po, yes. Naoperahan Operated. na. So, Oo. siyempre, ano po yan, medyo masela na condition. Yung retinal detachment, pwedeng will lead to blindness. So, tiyagain nyo lang po, na i-blow ng 1 to 2 minutes lang muna. Kasi bagong opera pa lang. Sa inyo, 1 to 2 minutes, yung low heat lang po pati. Then, observe lang po kung merong mga pagbabago. Okay. Last two. Last na po talaga. Aortic aneurysm po. Madaming humahabol, Doc eh. Aortic aneurysm, di ba sabi nga natin is masela na condition yan. Ang aneurysm, ibig sabihin yung kanyang artery parang naghina na yung wall, so naglolobo. So parang medyo delikado, pero pwede niyo pong i-try na i-blow yung part na may aneurysm 15 minutes lang po, 2 times a day. Try nyo lang po, Kasi usually, yung ganyan po, ang sasabihin sa inyo is kailangan na po ang pinakang gagawin is operation po, Papalitan po tatanggalin yung merong aneurysm and papalitan ng tubo. Oh, wow. Yes. Ito last na talaga, Doc. Nail injured. Nail injured Okay. daw po. Pwede daw po na direct na i-blower. So napukpok ba? Naipit ba? Patay ang puko. Okay, pwede po. Yeah, pero Pwede. eventually po yung ganyan, kung namatay na yung kuko, matatanggal na lang po ng kusa. Ang kusa. Po yun. Yes, Pero pwede niyo yes. po gamitin ng Hytera. Sige po. So, yan na po tayo, Maraming salamat. That will cap our question and answer session with Dr. Ibay. Maraming salamat po sa Yes, lahat ng welcome. nagstay up until now. Nasa 180 plus pa rin po tayo, Doc. 160 plus pala, 160, yes. Maraming salamat. Para po dun sa may mga pahabol pa na question, pasensya na po, hindi ko na po talaga siya mabasa. Next time po, next week, hopefully available po ulit si Doc. And Yes, magkakaroon oo. po tayo ulit ng question and answer portion. Yes, So, kahit please nasa make Davao. sure. Oo nga pala. Please make sure po na maka-login kayo agad. Tapos i-type in nyo na po agad yung question nyo para po mauna po nating masagot. So, para po sa mga nagtatanong at nagre-request ng video recording, pwede po kayong, usually po ito, pinopost po namin ito sa Itera Care Community. We have 6 Itera Care Community group chat na. So please make sure lang po to ask your sponsor na ipa-make sure lang po na member na po kayo ng Itera Care Community kasi doon po natin ito ipopost yung video recording. Pati po yung presentation po kanina. So yun po. So, that caps our Q&A. Yay! Maraming salamat po, Doc. Yes, okay. Good night. Thank you very much then, and hope to see you next week. Yes, next week. Oo. Face-to-face, Doc, dito sa Davao. At Zoom Yes, naman oo, para sa oo. mga wala Pupunta po kami sa dyan. Davao City. Okay, sige. So, hope to meet Alright. ng mga ating team sa Davao, Yes, you oo. will po. Alright. God bless you all. Okay, good night, everyone. Good night, everyone. Good night. See you again. Good night po, Ma'am Mylene. Good night. Good night po, Ate Ermi. See you.